Good day mga paps. Paano nga ba mag-varnish mga paps no, ng natural po dito sa plyboard na kahoy? So dito mga paps, ang unahin po natin na proseso, ito po ay kakabitan po natin ng masking tape. Ito pong mga metal surfaces na hindi po dapat mapinturahan o matalsikan po ng mga clear na mga liquid no mga paps. So pangalawa, ito po ay ating mamasilyahan ng bawat edges ho nito, at ang pinag-iskruhan ng sa ganun ay matabunan po yung edge na pinakadugtong niya, yung mga nakadugtong. So dito mga paps, pagkatapos po natin ito masilyahan po lahat ho ng butas, tapos yung edging ho ng plywood na to, ito po ay ating isa-sander machine na mga paps no, kasunod po ng pagmamasilya dito. Pero after po natin ito i-sander machine, so papatuyuin po muna natin ito ng maigi bago po natin ito lihain gamit po itong sander machine. Mamasilyahan po natin ang bawat edging ho nito, at saka po yung mga pinag-iskruhan nang sa ganun ay hindi po siya makita no, kapag ito po ay nilihan na natin. At saka kapag nilihan na po natin ito, dapat sabay-sabay na po sila at wala na po tayong babalikan, para isang trabaho lang po yung mangyayari rito. So ayan mga paps, bali ito na, nililihaan na po natin dito ng sander machine, at ang gamit po natin na liha dito ay number 18 na sanding paper. So ayan mga paps, paulit-ulit lang po na proseso, at hanggang sa makuha na po natin yung pinakakinis niya. Ayan, hanggang sa kuminis po siya. Pati po yung ating minasilyahan po ng body filler mga paps, so ito po ay kailangan po natin na lihain o pudpurin. So yung matitira lang yung nakalubog ho dun sa mga betas. So ayan mga paps, pagkatapos naman po nyan ay isusunod naman po natin yung lacquer sanding sealer. So yung mixing ratio po ng sanding sealer dito, ito po ay 3:1. Tatlong parte po ng lacquer sanding sealer at isang parte po ng lacquer thinner. So ayan mga paps, bali ang purpose naman po nito mga paps no, kaya po natin inuna po yung ating lacquer sanding sealer bago po natin ito i-wood stain, ay nang sa ganun ay para kuminis po itong ating plywood. Kasi mga paps, kapag isinanding sealer nyo po muna bago nyo po siya lagyan po ng wood stain, ang ibig ko sabihin mga paps no, kapag sinanding sealer nyo po siya, after po malagyan po ng sanding sealer at matuyo na po siya, pwede nyo po siyang lihain ng pino no. Kapag malihan nyo na po siya ng pino, ay napakakinis na po or napaka-smooth na po ng surface na kahoy po na pagpapahiran nyo po ng lacquer sanding sealer bago nyo po siya patungan po ng oil wood stain, para smooth po yung pagpapatong nyo ng oil wood stain. So ayun po mga paps, ang purpose po ng pagpapatong po ng lacquer sanding sealer bago po itong wood stain. So pwede naman po mauna yung wood stain, pagkatapos applyan po ng lacquer sanding sealer para maipit po yung wood stain. So dito mga paps, inuna ko po yung lacquer sanding sealer bago po i-wood stain, nang sa ganun ay smooth po yung pagpahid at saka pantay-pantay po siya, may ikakalat ko po siya na maayos. So ayun mga paps, bali dito ang ginamit po na wood stain dito mga paps ay ano po ito mga paps no, kung tawagin ay maple na pinaghalo pong mahogany. So ayan yung mga ready mix na po ng mga oil wood stain. So ganun mga paps, ganun lamang po yung proseso, at after naman po natin itong ma-wood stain ay pwede na po natin itong ipitan ng lacquer sanding sealer, nang sa ganun ay ma-fix na po yung kulay niya. At kung hindi ka pa naman po kontento sa kulay niya, pagkatapos mo po siyang i-lacquer sanding sealer, pwede mo na po siya uli patungan ng oil wood stain hanggang sa makuha mo yung gusto mo na kulay. At kung may mga light spot naman mga paps no, pwede nyo po siyang pahiran ng oil tinting color hanggang sa makuha nyo po yung tamang kulay po ng kabuuan ng inyong binabarnis. So kung makita nyo mga paps no, meron po siyang mga light spot, gawa po na iminasilya dito ay body filler. So nandito na po tayo sa parte mga paps na kung saan ito po ay ating sinasanding sealer na para maipit na po yung kulay niya. So maipix na po yung kulay niya. At gawa nga po nang sabi ko po kanina mga paps, pwede nyo po siyang baguhin yung kulay o applyan uli ng oil wood stain kung kulang po yung kulay na gusto nyo. So dito mga paps, itong kulay nito ay ayos na po ito. So ganun lang mga paps, napakadali lamang po ng proseso sa pagbabarnish ng natural. Sa mga hardwood, ganyan din po ang proseso mga paps. Salamat po sa panonood.